Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala ng banal na spirito na nananahan sa katawan ni Kristo na siya ring iisang spirito na nananahan sa katawan ng buong sangkatauhan ay ang siyang nag-iisang amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Kristo. Ang banal na spirito ang siyang Diyos na may hawak ng buhay nating mga tao ay ang siyang Alpha at Omega. At siya lang yung dapat nating kilalanin na ating amang espiritual. Sapagkat templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At ang ating kaluluwa ay espiritu yun, ay pinanganak sa spirito ng banal na spirito. Kung kaya tayo ay magiging kapatid ni Kristo na anak ng Diyos ay gawa ng banal na spirito. Dahil ang banal na spirito ang siyang magbubuklod kay Kristo at sa iba pang mga tao dito sa lupa na maging kapatid ni Kristo sa spirito kapag tinanggap nila kay Kristo ang katotohanan na templo ng banal na Espiritu Santo ang kanilang katawan at katulad ni Kristo, mas inibig nila ng higit ang banal na spirito na nananahan sa kanilang katawan. Sinabi ni Kristo na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Sa araw na to ang topic ko ay, alam mo bang ang relihiyong Romano Katoliko ay kulto ni Satanas at ng Antikristo? Gusto kong ibahagi sa inyo ang kasaysayan ng ating bansa dahil dito ko ipapahayag ang katotohanan kung bakit ko nasabi na ang relihiyon ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay hindi naging kaisa ni Kristo. Dahil yung katuruan dyan sa Roman Catholic ay salungat sa mga itinuturo ni Kristo. Binago ng mga Roman Catholic leaders ang katuruan ni Kristo. Dahil hindi nila tinanggap ang banal na spirito kay Kristo at hindi nila sinasamba ang banal na spirito ang totoong nag-iisang amang espiritual. Bagkus ang ginawa ng tong mga bulaang propeta, yung leaders ng Roman Catholic, inidulo nila ang sarili nila at tawagin silang spiritual father or father dito sa lupa. Nasasaad sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 23 verse 9, do not call anyone father, for there is only one Father, and He is in heaven. Ang ibig ipahiwatig dito, huwag mong tatawagin ang isang tao dito sa lupa na iyong amang espiritual, na iyong iiduluhin, na tawagin mong Father dito sa lupa para sabihin mong siya yung iyong spiritual father mo. Dahil tanging ang banal na Espiritu Santo lang na nanasa sa katawan nating mga tao ang siyang totoong nag-iisang amang espiritual na banal at Holy Father. Itong leaders ng Roman Catholic, yung pinakapinuno nila, yung Papa, iniidolo niya ang sarili niya na tawagin siyang Holy Father dito sa lupa. Pero ang puso niyan wala sa banal na Espiritu, kundi na kay Satanas, na siyang demonyo na lumalapastangan at nagmamataas sa banal na Espiritu. Sinabi ni Kristo na mag-ingat nga sa mga bulaang propeta at makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Honestly, ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, honestly ay kampo ng kadiliman. Wala silang idinulot na kabutihan. Honestly, yung ating bansa, ang totoong pangalan niya ay Maharlika. Bago pa man dumating ang mga Espanyol. Naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan ng ating bansa, naging tanyag, at maraming mga taga-ibang nasyon ang pumupunta na noon sa atin para makipagpalit-kalakal at barter ang tawag sa pakikipagpalit-kalakal. Honestly, ang nagpapatay kay Dr. Jose Rizal ay mga pari din dahil sinasalungat ni Dr. Jose Rizal ang mga pare at ang mga Espanyol. Dahil alam ni Dr. Jose Rizal na sinakop ng mga Espanyol ang ating bansa. So nakipaglaban sina Dr. Jose Rizal, sina Andres Bonifacio para sa kalayaan ng ating bansa. Dahil nga mas malakas na yung pwersa ng mga Espanyol
at marami na silang napilit na mga kababayan natin na tanggapin ang relihiyong Romano Katoliko. Kung kaya maraming mga tao na sa atin ang hindi na nagpupuri at sumasampalataya sa banal na spirito na nasa kanilang katawan, bagkus doon sila sumasamba sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Nasasaad sa banal na kasulatan ni pinagbabawal ng Panginoon na huwag kang gagawa ng ribolto na inukit sa bato o sa kahoy para sambahin sa iyong lupain. Ako lang, si Yahweh ang Diyos mo. Ang sinasabi dito ng Panginoon, ang katawan natin, templo niya. So tayo, dapat mga tao, hindi tayo sasamba sa mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Kundi yung banal na spirito na nasa ating katawan, ang dapat nating sambahin at kilalanin natin amang espiritual. Dahil siya yung Diyos na may gawa ng ating katawan at kaluluwa. Siya yung Diyos na buhay na nagbibigay ng buhay sa atin. Hindi yung mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Tulad nga ng sinabi ni Kristo, makikilala mo mga bulaang propeta base sa kanilang mga gawa. Honestly, gawa ng relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan na nalilang sa ating mga ninuno, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol. So anong maganda at mabuting idinulot ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa kung sinakop tayo ng mga Espanyol? Sinikil nila ang kalayaan at kapayapaan sa ating bansa. Ninakaw ng mga Espanyol, ng mga Roman Catholic leaders, ang lupa sa ating bansa. Honestly, ang Panginoon hindi niya ikinalulugod na sumamba ka sa mga ribolto, santo-santuhan, Diyos-Diyosan. Hindi yan ikinalulugod ng banal na spirito na nasa ating katawan. Hindi rin kinalulugod ng banal na spirito na iduluhin natin ang mga pare dito sa lupa na tawagin nating Father o amang espiritual ng ating kaluluwa. Dahil yung mga pare, mga ulupong yan. Mga kampo niya ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa banal na spirito. Ang naging misyon ni Kristo ay hikayatin ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng banal na spirito ang kasalanan ng tao at nang sa gayon ang kaluluwa ng tao ay maligtas. Pero itong mga bulaang propeta, hindi nila hinihikayat ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama. Dahil ang iniidolo nila ay ang kanilang mga sarili na sila yung tawaging father dito sa lupa. Pero itong mga taong ito, hindi sila totally mga banal. Mga demonyo sila. Ang puso nila ay sa demonyo. Dahil sinasamba nila mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At ang iniidolo nilang amang espiritual mismo ay ang sarili nila. Itinataas nila ang sarili nila na tawagin silang father sa komunidad. Dahil ang tingin nila, mga banal sila. Pero pinahayag sa akin ng banal na spirito na ang mga taong ito ay mga bulaang propeta na lumalapastangan sa kanya na iniidolo ng mga taong ito ang kanilang sarili at hinihikayat ng mga taong ito ilayo ang puso ng mga tao sa banal na Espiritu Santo. Bagkus, hikayatin ng mga tao na doon magpuri sa demonyong si Satanas, na doon sumamba sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At yung mga pare, iniidolo nila ang sarili nila na sambahin at tawagin silang spiritual father. Pero ang katotohanan, walang tao na nakahihigit sa banal na spirito. Dahil yung katawan ng bawat tao, templo yan ng banal na Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo lang, nananahan sa katawan nating mga taong siya nag-iisang amang espiritual at Diyos na buhay na may gawa ng ating buhay, na dapat nating kilalanin. Kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Honestly, sinabi ni Kristo ng aking mga salita hindi nagmula sa akin. Hindi ako nagpapagaling, kundi ang aking Ama na nasa akin. Honestly, yung katawan ni Kristo, templo yun ng banal na Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng buhay. Ay ang Alpha at Omega. Ang Espiritu Santo ang pinakikilala ni Kristo na kanyang Ama na parati niyang kasama, ang siyang nagpapagaling ng may sakit at bumubuhay ng patay. Honestly, si Kristo, nung ipinako sa krus, pinapatay siya ng mga pare. Nung ikatlong araw, dahil ang katawan ni Kristo ay sagradong tahanan ng banal na spirito at ang banal na spirito ang nagbibigay ng buhay kay Kristo. Nung ikatlong araw, si Kristo ay nabuhay na maguli sa tulong ng banal na spirito na siyang Diyos Ama na parating kasama ni Kristo. Then si Kristo,
itinuro niya sa kanyang mga disipulo na magbinyag sa pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo nga ang nagbibigay ng buhay. Pero yung mga tao na naging disipulo niya, hindi nila pa tinatanggap yung Espiritu Santo, kaya nung si Kristo ay inuusig, yung kanyang mga disipulo nagliparan na parang mga ahas din, natakot sila na mamatay. Dahil hindi nila nakikita ang katotohanan na tayong mga tao dito sa mundo, ang buhay natin ay pansamantala lang. Ang may hawak ng buhay natin yung banal na Espiritu. So yung mga disipulo ni Kristo, tulad ni Peter, itinatuan ni Peter si Kristo na hindi niya kilala. At sinabi ni Kristo na pagtilaok ng manok, alam ko na itatanggi mo ako. Which is nangyari yun. Hindi alam ni Peter na yung katawan niya, templo rin ng banal na Espiritu. Ang katawan ni Kristo, templo ng banal na Espiritu. So, hindi nakikita ng mga taong ito na ang may hawak ng buhay ni Kristo at may hawak ng buhay nila ay ang banal na Espiritu. Kung kaya, natakot sila na sumunod kay Kristo dahil natakot sila na sila ay usigin at patayin din, papako sa krus. Pero si Kristo, sinabi niya, my kingdom is not here on earth but in heaven. Dahil ang katotohanan, si Kristo ay Espiritu. Ang katawan niya, pansamantalang tahanan lang ng kanyang kaluluwa, habang ang banal na Espiritu ay nananahan sa katawan niya. Dahil ang banal na Espiritu, ang Alpha at Omega, ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, ang siyang aalis sa ating katawan, kung kaya tayo mamamatay. Kung kaya sinabi ni Kristo na ang pagdating ng Ama ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam, kundi tanging ang Ama lang. Dahil ang banal na Espiritu, ang siyang Ama ni Kristo na siyang babalik para bawiin yung buhay na ipinahiram sa ating mga tao, kung kaya tayo mamamatay at ang ating kaluluwa ay babalik sa Espiritu para humarap sa paghuhukom. At kung ang kaluluwa mo ay hindi naging tapat sa banal na Espiritu Santo, hindi mo kinilala ang banal na Espiritu Santo, hindi mo hinuli ang kaluluwa ng kapwa mo na magpuri, sumampalataya at umibig sa banal na Espiritu na nasa kanilang katawan, ang kaluluwa mo walang puwang sa langit. Ang mga pare, hindi nila hinihikayat ang mga tao nakilalanin ng banal na Espiritu Santo lang ang nag-iisang Amang espiritual, dahil hindi naman nila talaga tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo. Kaya hindi nila nakikilala kung sino yung totoong Ama ni Kristo at kung sino yung totoong Diyos na may gawa ng kanilang buhay. Kaya itong mga pare, mga bula ang propeta to na nangahas mangaral ng salita ng Diyos na hindi naman nila tinanggap ang banal na Espiritu sa puso nila na siyang kanilang Diyos at Amang espiritual na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Hindi rin sila pinahintulutan ng banal na Espiritu na mangaral ng salita ng Diyos. Nangahas lang itong mga bulang propeta na to na mangaral ng salita ng Diyos, kung kaya yung kanilang mga gawa ay lumalapastangan sa banal na Espiritu Santo. Itong mga pari na to, honestly ay mga ulupong na naging kaisa ng demonyong si Satanas na hindi nagpupuri sa banal na Espiritu Santo. Dahil hindi nila ipinakikita ang katotohanan sa mga tao na templo ng Espiritu Santo ang bawat katawan ng tao, at ang banal na Espiritu na nasa katawan ng bawat tao ay ang siyang Diyos na dapat lang nating sambahin at kilalanin na ating Amang espiritual. Narito na tayo sa huling panahon. Ang mga leaders ng Roman Catholic, yung relihiyong Romano-Katoliko na dinalang ni Ferdinand Magellan, honestly walang idinulot na kabutihan sa ating bansa, kundi kadiliman. Sinakop tayo ng mga Espanyol, inalipin tayo ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Kasi pinalitan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II ang pangalan ng ating bansa. Ng pangalang Pilipinas na isunod sa pangalan niya. Kasi nga inalipin tayo ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Pero si Philip II matagal na rin patay yung Judas na yon. At yung kaluluwa niya, lumalangoy na yun sa impyerno. Honestly, ang kaluluwa niya matagal nang nagsasuffer sa impyerno. Ipinahayag sa akin ko ng banal na Espiritu. Dahil wala silang idinulot na kabutihan sa ating bansa, kundi sinakop nila ang ating bansa at naghasik lang sila ng kahirapan at ng kadiliman. Honestly, itong mga bula ang propeta ng Romano Katoliko,
Bilang na ang mga araw ng mga yan. Sa oras na bawiin na ng banal na spirito ang kaluluwa sa katawan nila, todas lahat sila. Matotoda silang lahat at ang kaluluwa nila ay hindi makakapasok sa langit. Maliwanag na sinabi ni Kristo na templo ng banal na Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Ang iduluhin mo ang sarili mo at itaas mo ang sarili mo na ikaw yung kilalaning spiritual father dito sa lupa ay kalapastanganan yun sa Espiritu Santo at wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo na nasa katawan mo. Hindi yun ikinalulugod ng banal na Espiritu. Kaya yung mga pare, honestly, hindi sila mga banal, mga ulupong sila. Katulad ng sinabi sa banal na kasulatan, sinasabi doon, huwag mong kakanin ang katawan at dugo ng iyong kapwa. Pero honestly, maraming mga pare, mga bakla, pedophilia, rapist, na hindi nila nakikita ang katotohanan na yung katawan ng kanilang kapwa ay sagradong tahanan ng banal na spirito. At kapag winalanghiya mo o hinalay mo at pinatay mo, pagkatapos mong halayin yung katawan ng kapwa mo, pinatay mo pa yon, ang una mong winalanghiya ay ang banal na Espiritu Santo. Hindi yung kapwa mo. Kasi yung kanyang templo, yung katawan ng kapwa mo, templo yun ng banal na Espiritu. At sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo, iwawasakin ko rin. So yung mga pare na nangahasmangaran ng salita ng Diyos, na hindi naman nila tinanggap ang banal na Espiritu, tapos hinihikayat nila ang mga tao na sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan, Diyos-Diyosan, yung katuruan ni Kristo, pinalitan nila. Sinabi nila na si Maria daw ina ng Diyos. Pag sinabi mo kasi si Maria na ina ng Diyos, ibig mong sabihin, si Maria nakakahigit pa sa ama ni Kristo. Ang ama ni Kristo ay ang banal na Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria. Kalapastanganan yun sa banal na Espiritu. At sa Biblia, sa banal na kasulatan, walang nakasulat doon na patungkol na itinuro ni Kristo na magdasal ka ng rosaryo. Hindi katuruan ni Kristo ang magdasal ka ng rosaryo. Katuruan niya ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. Dahil ang layunin ng mga Romano Katolikong leaders ay sumamba ang mga tao sa mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Honestly, yung ating mga ninuno, nung unang-unang panahon, kapag hindi raw sila nakakapagsimba, parang hinahagupit ng mga Espanyol. Pinipilit ang mga tao na pumunta sa simbahan. So, ang mga tao walang kalayaan. Pero tayong mga tao, kahit hindi tayo pumunta dyan sa simbahan ng Romano Katoliko, kung iibigin natin ang banal na spirito sa ating katawan, kasama natin lagi ang banal na spirito sa ating nananahan. Ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin, ay lagi nating kasama. Yun na yung banal na spirito na siyang may gawa ng ating buhay. Hindi yung mga pari dyan sa simbahan ng Romano Katoliko. Ang Panginoon ay hindi nananahan ang kanyang espiritu sa gusali. Yung simbahan ng Romano Katoliko, hindi doon nananahan ang espiritu ng banal na espiritu, kundi sa katawan nating mga tao. Kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Honestly, si Kristo ay Mesiya ng banal na espiritu para ipahayag ni Kristo ang katotohanan na ang banal na spirito na nasa ating katawan ay ang siyang nag-iisang amang espiritual na dapat nating sambahin. Honestly, yung katuruan dito sa Roman Catholic, iisa-isahin ko sa inyo na hindi kinalulugod ng banal na Espiritu Santo. Sumamba ka sa rebolto, santo-santuhan, Diyos-Diyosan, hindi yan kagustuhan ng banal na Espiritu Santo. Idulihin mo ang Papa na siyang Holy Father mo dito sa lupa, na amang espiritual mo. Idulihin mo yung mga pare na amang espiritual ng iyong kaluluwa dito sa lupa, hindi yung Espiritu Santo na nasa katawan mo, hindi yung kinagululugod ng banal na Espiritu. Tawagin mo si Maria na ina ng Diyos, hindi yun ikinalulugod ng banal na Espiritu, at si Maria hindi nakakahigit sa ama ni Kristo. Hindi nanggaling sa banal na Espiritu, kasi yung katawan ni Kristo nanggaling yun sa banal na Espiritu na nasa katawan niya. Hindi itinuturo ng banal na Espiritu Santo na sumamba ka sa rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Hindi tinuturo ng banal na Espiritu Santo na magrosaryo ka. Hindi tinuturo ng banal na Espiritu Santo na sambahin mo si Maria na ina ng Diyos. Katuruan niya ng mga Romano Katoliko. Tayong mga tao, ang ating katawan, sagradong tahanan ng banal na Espiritu Santo. At ang banal na Espiritu Santo na nasa ating katawan, ang nag-iisang Diyos, ay hindi natin kayang lilangin.
Dahil siya yung may gawa ng buhay natin. Siya yung nagbibigay ng buhay sa atin. Honestly, sa totoo lang, maraming mga bulaang propeta ang sa impyerno na pupunta. Dahil hindi nila itinuro ang katotohanan at hindi nila sinunod ang banal na spirito na nanahan sa katawan ni Kristo, nanahan din sa kanilang katawan, na siyang kilalanin nilang amang espiritual nila at Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Honestly, narito tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay Armageddon na, laban ng espiritual. Sinabi ni Kristo na sa huling panahon, kung anong magaganap. Sinabi niya, mag-ingat na huwag kayong malinlang sapagkat marami mga bulaang propetang magsusulputan. Nagagamitin ang aking pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw. Sinabi ni Kristo na maglalaban-laban ang mga bawat nasyon. Honestly, ang ating bansa sinakop yan ng mga Espanyol. Ang ating mga ninuno nakipaglaban sa mga Espanyol. So, ibang nasyon ng mga Espanyol sa nasyon natin. Dahil ang totoong nasyon ng ating pangalan, ng ating bansa ay Maharlika at hindi naman talaga yan Pilipinas. Sinakop tayo ng mga Espanyol. Kung kaya nabura yung pangalang Maharlika at pinalitan ng Pilipinas, dahil nanggaling naman yung pangalang Pilipinas na yon doon sa Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Honestly, walang mga bulaang propeta ng Romano Katoliko ang nakakapasok sa langit. Dahil kilala ng Espiritu Santo ng kanilang puso ay sa demonyo. Hindi sila nagpupuri sa banal na spirito. Ang iniidolo nila ay ang sarili nila na silang tawaging spiritual father dito sa lupa. At hinihikayat nila ang mga tao na sumamba sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan, which is hindi iyon ikinalulugod ng banal na spirito na nasa ating katawan. Tayong mga tao, ang ating kaluluwa, alien lang dito yan sa lupa. Traveler lang yan dito sa lupa. Ang ating kaluluwa, espiritu yun. Na binigyan lang tayo ng panahon ng pansamantalang buhay ng banal na spirito. Darating ang panahon, babawiin ng banal na Espiritu Santo yung buhay, yung kaluluwa na siyang espiritu na pinahiram sa atin ng Espiritu Santo kung kaya tayo lilisan dito sa mundo. Mamamatay tayo at yung ating kaluluwa babalik yun sa Espiritu Santo para humarap sa paghukom. At walang sino mang tao ang makapanlilin lang sa banal na spirito na siyang Diyos na may gawa ng ating buhay. Dahil open book sa mata ng banal na Espiritu Santo ang ating mga ginagawa dito sa lupa. Dahil siya yung may hawak ng buhay natin. Ang banal na Espiritu Santo ay hindi mo yun makikita ng mata. Pero maunawaan mo lang kay Kristo ng banal na Espiritu Santo ang may hawak ng buhay mo. Dahil kay Kristo mo lang makikita ang katotohanan. Kung kaya sinabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Dahil kay Kristo mo lang makikita ang katotohanan. At kay Kristo mo lang tatanggapin ang banal na Espiritu Santo. At yung kay Kristo mo rin lang maunawaan na yung mga aral ni Kristo hindi talaga nanggaling sa Kanya. Dahil kung pag nilayan mo yung mga salita ni Kristo, mga aral ni Kristo, na nagsasalita siya patungkol sa banal na Espiritu Santo, hahanapin mo kung sino yung banal na Espiritu. Bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa banal na Espiritu? And then mismo sa pagsasaliksik mo, sinabi ng Panginoon, if you will seek me with all your thine heart, you will find me and I will reveal myself to you. So bilang isang tinawag ng banal na Espiritu Santo na magsalita patungkol sa Kanya, ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu Santo na ang Diyos ni Kristo na nagsugo sa Kanya ay siya mismo, na siya rin Diyos na may hawak ng buhay ko, na siyang tumawag sa akin para ipahayag yung katotohanan at ipakilala na siya lang yung nag-iisang amang espiritual at Diyos na dapat nating kilalanin sa ating puso, isipan at kaluluwa, na siyang amang espiritual ng ating kaluluwa. Hindi yung mga pare. Hindi, dahil yung mga pare, mga bula ang propeta. Honestly, ang relihiyong Romano Katoliko ay kulto ni Satanas, ng Antikristo na lumalapastangan sa banal na spirito. Hindi kayo maliligtas ng mga pare. Hindi kayo maliligtas ng mga madre. Dahil kahit yung mga madre, hindi nila kilala kung sino talaga ang totoong amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Kristo. Hindi nila nakikita ang katotohanan na ang may hawak ng buhay nila ay ang banal na spirito na siyang may gawa ng buhay nila. Dahil templo ng banal na spirito ang kanilang katawan. Ako hindi ko kinikilala ang mga pare na amang espiritual ng aking kaluluwa. Dahil ipinahayag sa akin ng banal na spirito na siya lang yung aking amang espiritual ng aking kaluluwa.
Kaya nung sinalungat ko yung isang pare, tinanong ko kasi yung isang pare, sabi ko sa kanya, kasi sinabi nga ni Kristo, suriin ang bawat espiritu kung naging kaisa ng Diyos. So, tinanong ko yung pare, kasi dito sa London, diyan ako matagal na nagsisimba noon, nung ako'y Katoliko pa, diyan ako nagsisimba sa Oval, sa Scalabrini. Diyan ko nasubok yung pananampalataya ko. Diyan ko naranasan na marami nagsabi sa akin na naloloka ako, nasisiraan ng bait, at sinasapian daw ng masamang espiritu. Pero hindi naintindihan ng mga taong yun na ang banal na espiritu na nasa katawan ko ay hindi demonyo. Yun yung Diyos na may hawak din ng buhay nila. Honestly, sinabihan nila ako ng masasama na ako ay naloloka, nawawala sa sarili, pero iba yung naging plano ng banal na espiritu ng Diyos sa akin. Tinawag niya ako para gawin tong aklat na to, na maging tagapagsalita niya, na maging sugo niya para ipahayag ang katotohanan, na siya lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na dapat nating sambahin, at ang mga tao kailangan na niyang magsisi. Kailangan ng magbalik loob ng mga tao sa banal na espiritu. Tumalikod kayo sa pagsimba sa mga rebulto, santo-santuhan na dinala ng mga Espanyol, dahil hindi kayo maliligtas niyan. Tanging ang banal na Espiritu Santo lang na may hawak na ng buhay nyo ang siyang makakapagligtas sa kaluluwa nyo. Dahil kung hindi kayo patatawarin ng banal na Espiritu at hindi rin kayo kikilala ng banal na Espiritu Santo na anak niya, dahil mas inibig nyo yung katuroan ng mga leaders ng Roman Catholic na sumamba sa rebulto, santuhan, Diyos-Diyosan, idoluhin nyo yung mga pare, kapag umalis na ang Espiritu Santo, kasama yung kaluluwa sa katawan nyo, hindi kayo maliligtas, hindi kayo magiging handa. Honestly, ang pagdating ng Diyos ay narito na, dahil ang Panginoon ay nananaan sa ating katawan. Anytime, anywhere, kahit saan tayo naroroon, parating kasama natin ang banal na Espiritu. Santo na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. So kung babawiin na ng banal na Espiritu Santo ang buhay na ipiniram sa atin, wala tayong magagawa. Ito yung sinasabi ni Kristo, na maging handa, maging gising, sapagkat ang pagdating ng Ama ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam, kundi tanging ang Ama lang. Honestly, kapag babawiin na ng banal na Espiritu Santo ang kaluluwa sa ating katawan, walang nakakaalam kung anong panahon, anong oras, kung saan. Tanging ang banal na Espiritu Santo lang ang nakakaalam kung kailan niya babawin yung buhay na pinahiram sa atin. Kung kaya tayo lilisan dito sa mundo. Honestly, kapag na-born again na yung kaluluwa mo sa Espiritu, at kinilala mo ang Espiritu Santo ang iyong amang espiritual, maliligtas ang kaluluwa mo. Dahil kikilalanin ka ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. So kung mamatay ka man dito sa lupa, ang kaluluwa mo, babalik lang yun sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Dahil Espiritu yun, na ipinanganak sa kanyang Espiritu. Yung mga tao na naging tapat at naging kaisa ni Kristo, naging sugo o tagapagsilbi ng banal na Espiritu para hulihin yung kaluluwa ng kapwa nila na magsisi, magbalik loob sa Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo lang ang kilalaning kanilang Diyos at amang espiritual. Honestly, ang mga taong yun nag-iimpok sa langit. Bawat kaluluwa na mahuhuli nila na magbabalik loob sa Espiritu Santo at tatalikod sa pagsamba dyan sa kulto ng Romano Katoliko na iniidolo yung mga pare, ang kanilang amang espiritual, at yung rebulto ang kanilang sinasamba. Honestly, bawat kaluluwa na makukuha niya, kasiyahan yun sa langit. Ipagdiriwang ng Ama sa langit, ng banal na Espiritu, na yung kanyang naligaw na anak ay muling nagbalik sa kanya. Kaya yung kaluluwa ng taong yun maliligtas. Pero hanggat nandiyan pa rin kayo sa relihiyon ng Romano Katoliko, na dinala ng mga Espanyol sa ating bansa, na nanakop sa ating bansa, honestly, hindi maliligtas ang kaluluwa nyo dahil hindi kayo patatawarin ng banal na Espiritu Santo na nasa katawan nyo. Ang relihiyon ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng Satanismo at ng Antikristo. Hindi kayo maliligtas ng mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan at ng mga pare na iniidolo nyo dito sa lupa kung hindi nyo inibig ang banal na Espiritu Santo na nasa katawan nyo. Sa oras ng paghuhukom,
Pag bumalik na yung kaluluwa nyo sa spirito, ang maghuhukom ay ang banal na spirito, hindi yung mga pare. Hindi yung papa ng Romano Katoliko. Ang banal na Espiritu Santo ang maghuhukom sa ating kaluluwa. At alam ng banal na spirito kung sino yung kanyang mga anak at mga tupa, at kung sino yung mga kambing at mga ahas at mga ulupong na lumalapastangan sa kanya. Walang sino mang tao ang makapanlilinlang sa banal na spirito, sa Espiritu Santo, na siyang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Dahil ang ating buhay, ang may hawak ay ang banal na spirito. Dito sa lupa, alam lahat ng Espiritu Santo kung anong ginagawa natin. Alam ng Espiritu Santo kung pinakikilala mo siya. Ipinapahayag mo ang katotohanan, hinihikayat mo ang mga tao na kilalanin siya na siya siya lang yung dapat sambahin at nag-iisang amang espiritual. Alam yan ng banal na spirito. Alam ng Espiritu Santo kung hinihikayat mo ang kapwa mo na sumamba sa mga ribolto, santo-santuan at Diyos-Diyosan. Dahil ang ating katawan, templo yan ng banal na Espiritu Santo. Wala tayong itatago. Alam ng banal na Espiritu Santo kung halimbawa nangangalunya ka. Dahil ang katawan mo, templo yan ng banal na Espiritu Santo. So alam lahat ng banal na Espiritu Santo kung anong ginagawa mo dito sa lupa. Alam ng banal na Espiritu Santo kung ginagawan mo ng mga istoryang kasinungalingan ng iyong kapwa para wasakin mo yung kapwa mo. Alam lahat ng banal na Espiritu Santo ang katotohanan. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang babalik para dito sa mundo, para bawiin yung buhay sa atin, at para tayo lumisan dito sa mundo, ay ang banal na Espiritu na nasa ating katawan. Siya yung may gawa ng buhay natin. Yung mga taong lumisan na dito sa mundo, binawi na ng banal na Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nila. Yung kaluluwa nila, kung hindi nila iniibig ang banal na Espiritu Santo hanggat sila narito sa lupa, umalis nila dito sa lupa na hindi nila iniibig ang banal na Espiritu Santo at kinilala na siyang kanilang amang espiritual, honestly, pag humarap niya sa paghuhukom, sasabihin ng Panginoon, ng banal na Espiritu Santo sa kanila, umalis kayo sa harapan ko, talaga hindi ko kayo nakikilala. Dahil kung hindi mo kinilala ang banal na Espiritu Santo, ang iyong amang espiritual ng iyong kaluluwa, yung kaluluwa mo, hindi rin yung kikilalanin ng banal na Espiritu Santo na anak niya. So kung anong itinanim ng tao dito sa lupa, itinanim mo rin yun sa langit. Alam ng banal na Espiritu Santo na ang ginawa mo dito sa lupa ay nakarecord din yun sa langit. Na ang ginawa mo doon, dito sa lupa ay masama. Honestly, yung mga tao na pumapatay, na bayaran, pinapatay nila ang kanilang kapwa, gawa ng pera, dahil ang inibig nila ay pera. Ang winalangya nila yung Espiritu Santo, yung katawan ng tao na yun ay templo ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu Santo ang maghuhukom sa mga tao ring pumatay doon sa taong yun. Honestly, yung mga taong mabubuti, patayin man yan ng tao dito sa lupa, hindi mawawala yung kanilang lugar sa langit. Dahil yung mga taong mabubuti na namumuhay sa Espiritu at katotohanan, na may pagpapahalaga sa Espiritu at katotohanan, yun yung mga taong naging kaisa ni Kristo, na mananampalataya, na umiibig sa Espiritu at katotohanan. Nasa panig sila ng banal na Espiritu. Pero yung mga taong namumuhay sa kasinungalingan, pagkukunwari, at kayabangan, nagmamataas sa kanilang kapwa, yan yung mga ibababa ng banal na Espiritu Santo. Dahil yung kanilang kaluluwa, naging suwail mismo sa Diyos, hindi lang sa kanilang kapwa. Kaya dito sa lupa, wala kang pwedeng ipagmalaki na halimbawa mayaman ka. Mayaman at mahirap, pag binawi ng banal na Espiritu Santo yung buhay mo, babalik ka din sa alabok ang katawan mo. Kahit pa gaano kaganda ng iyong libingan dito sa lupa, yung katawan mo, kung hindi mo pakikremate yan, uuudin yan kakainin niya ng uod. Parehas lang din ang magiging sitwasyon ng katawan ng taong mahirap at katawan ng taong mayaman dito sa lupa. Walang nakahihigit, pantay-pantay tayo sa paningin ng banal na Espiritu. Ang pagkakaiba lang natin, pag inibig mo ang banal na Espiritu Santo, na siyang yung amang espiritual, maliligtas ka. Kapag
kinalaban mo, sinalungat mo, nilapastangan mo ang banal na Espiritu Santo, kawawa ka. Dahil yung kaluluwa mo, itatapon ng banal na Espiritu Santo sa impyerno kasama ng demonyong si Satanas, na siyang ama mo na sinasamba mo na ikinasalupa pa. Dahil hindi mo kinilala ang Espiritu Santo sa puso mo na siyang yung amang espiritual. Honestly, yung Papa, marami ang nahikayat na mga tao, Papa ng Romano Katoliko, na sumamba sa mga ribolto, sa santo-santuhan, magrosaryo, na lumalapastangan sa banal na Espiritu. Tatandaan nating mga tao, yung sinabi ni Kristo, templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At ang tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. At ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang banal na Espiritu, yung Espiritu Santo na nasa ating katawan. Honestly, ang may hawak ng buhay natin talaga ay ang banal na Espiritu. Hinihikayat ko ang mga tao na magsisi na kayo. Tumalikod kayo sa pagsamba sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Huwag niyong iduluhin ang mga pare dahil ang mga yan ay hindi mga banal. Mga ulupong yan at kampo ng kadiliman na naging kaisa ng demonyong si Satanas para lapastanganin ang banal na Espiritu na siyang Diyos na buhay na may gawa ng buhay nating mga tao. Maging yung katawan ng mga pare, templo rin yan ng banal na Espiritu. At kung ang mga pare, mananatili silang pare para kalabanin ang banal na Espiritu Santo dahil gusto nilang iduluhin ang Papa ng Romano Katoliko, that's their choice. Pero darating ang panahon, mamamatay din sila. Pati yung kanilang iniidolong Papa dito sa lupa, mamamatay din yun dahil ang katawan nun, ang may hawak nun ay ang banal na Espiritu Santo. So dahil hindi pinakilala ng Papa ng Romano Katoliko, na ang banal na Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual na dapat sambahin, at hindi niya hinikayat ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama, bagkus ang ginawa nitong Papa ng Romano Katoliko, iduluhin siya na siyang tawaging Papa, yung Holy Father dito sa lupa, at hinikayat niya ang mga tao na sumamba sa mga rebulto at santo at Diyos-Diyosan. Honestly, maraming kaluluwa ang pupunta sa impyerno. Maraming kaluluwa ang hindi papatawarin ng banal na Espiritu Santo, at maraming kaluluwa ang hindi kikilalaan ng banal na Espiritu Santo na anak ng Diyos at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Narito na tayo sa huling panahon. Ginigising ko ang inyong diwa. Ibigin nyo ang banal na Espiritu Santo na nasa katawan nyo. Wala tayong itatago sa banal na Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng ating buhay. Siya yung may hawak ng ating buhay. Siya yung nagbigay ng buhay. Siya rin yung babalik para bawiin yung buhay na pinahiram sa atin. At yung mga bulaang propeta, hindi tayo maliligtas ng mga yan. Kung hindi tayo magiging kaisa ni Kristo na nagpupuri at sumasampalataya sa banal na Espiritu Santo na nasa ating katawan. Honestly, ito yung katotohanan. Ang banal na Espiritu Santo na nasa buong sangkatauhan, sa katawan ng buong sangkatauhan, ang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual na dapat nating purihin, ibigin, sambahin at paglingkuran. Yang mga leaders ng Roman Catholic, honestly, mga ulupong sila. Hindi kayo nila maliligtas ang inyong kaluluwa. Bako sihilahin ng mga yan ang inyong kaluluwa na mapunta sa impyerno. Hindi sila sugo ng banal na Espiritu. Sugo sila ng demonyong si Satanas para lapastanganin ang banal na Espiritu. Walang sino mang tao ang nakahihigit sa banal na Espiritu Santo. Walang sino mang tao ang makakapantay sa banal na Espiritu. Si Kristo nung siya nangangaral, hindi niya itinataas ang sarili niya na tawagin siyang Father. Dahil alam niya na ang amang espiritual niya na nagsugo sa kanya ay ang banal na Espiritu ay hindi siya nakahihigit sa kanyang ama. Kaya si Kristo, nagpasakop siya sa banal na Espiritu Santo. Naging tagapaglingkod siya ng banal na Espiritu Santo para hikayatin ang mga tao. Pero ang katotohanan, si Kristo ay anak ng Diyos dahil ang banal na Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong ama ni Kristo, na siya ring amang espiritual ng kaluluwa ng buong sangkatauhan. Hindi yung Papa ng Romano Katoliko, hindi yung mga pare ng Roman Catholic. Ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ang ating katawan ay templo ng Panginoon. Ang Panginoon ay nananahan sa ating katawan, hindi doon sa mga gusali ng
kung ano-ano mang relihiyon. Kung kaya sinabi ni Kristo, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ang buong puso, isipan at kaluluwa. Dahil ang ating katawan, ang nagbibigay ng buhay sa ating katawan at sa ating kaluluwa ay tanging ang Espiritu Santo lang na nanan sa ating katawan. Kung kaya sinabi ni Kristo, ang tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang o para sa ating sarili lang, dahil ang katawan na walang espiritu ay patay. Nawa, gisingin niyo ang inyong mga diwa. Bilang isang tinawag ng banal na Espiritu Santo, na maging tagapagsalita niya, hinihikayat ko kayo na magsisi na kayo. Magbalik loob na kayo sa Espiritu Santo hanggat may panahon pa at nananahan pa ang Espiritu Santo sa katawan niyo. Sa oras na binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan niyo, tudas na kayo eh. Doon sa kabilang buhay, humingi ka man ng kapatawaran sa Espiritu Santo, huli na. Dahil hindi mo na kayang itama pa ang iyong mga pagkakamali. Dito lang sa lupa, kaya mong itama ang pagkakamali mo hanggat ang banal na Espiritu Santo ay nananahan pa rin sa katawan mo. Kapag umalis na ang Espiritu Santo sa katawan mo, wala ka ng chance. Kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magbalik loob sa Espiritu Santo na magsisi. Huwag silang gumawa ng kasalanan laban sa banal na Espiritu Santo na nasa kanilang katawan. Honestly, ang pumatay kay Kristo ay mga pare. Nagpapatay kay Kristo ay mga pare. Sila ang nanlinlang sa mga tao, sa mga sundalo ng Romano, para si Kristo ay patayin sa krus. Dahil hindi nila naunawaan ang katawan ni Kristo ay sagradong tahanan ng banal na Espiritu. At sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Honestly, si Kristo ay Mesiya, bugtong na anak ng banal na Espiritu, hindi siya anak ng Papa ng Romano Katoliko. Lalong hindi siya anak ng mga pare dito sa lupa. Dahil si Kristo, Espiritu siya, hindi siya tao. Si Kristo ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria para maging liwanag dito sa mundo. Maging daan, buhay, at katotohanan at liwanag para ang ating kaluluwa ay muling ipanganak sa Espiritu at maging anak tayo ng banal na Espiritu Santo na siyang nananahan sa ating katawan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!